Ang alamat ng tahong isinulat ni Louis E. Evan. Magbukang liwayway na noong may natanaw ang kanyang kabiyak na isang isla na may mga kabundukan at puno ng luntiang mga punong kahoy at halaman sa hindi kalayuan. May malaking puno na punong-puno ng kulay kahel na bulaklak sa pinakatuktok ng pinakamataas na bundok sa islang iyon. Silang magkabiyak ay naakit sa naturang isla at animoy may kung anong kapangyarihan na humila sa kanilang balsa na tumabi sa dalampasigan. Dahan-dahang itinabi ni Tihong ang kanilang balsa sa maputing buhangin ng dalampasigan. Bago tuluyang bumaba ang magkabiyak sa kanilang balsa, ay palingalinga nilang pinagmamasdan ang buong paligid para malaman at matiyak na ang isla ay ligtas para sa kanila. Naunang bumaba si Tihong at naiwan sa balsa ang kanyang kabiyak. Mapayapa ang buong paligid, mabugnaw ang simoy ng hangin. Tanging mga huni ng mga ibong ligaw lamang na malayang lumilipad sa kalawakan at mga nakadapo sa sanga ng mga punong kahoy ang iyong maririnig. Hindi tulad sa lugar na kanilang pinanggalingan, maingay at magulo ang mga nakatira sa urbanidad. Mausok ang paligid na umaabot sa kalawakan. Mabaho at madumi ang kapaligiran. Kalat dito, kalat doon ang basura. Kalbo ang mga kagubatan. Sa maghapon na pagmamanman at paglilibot ni Tihong sa naturang dalampasigan ng isla, kanyang natiyak na mapayapa at tigtas na magtayo sila ng kanilang kubo at tumira dito ng mahabang panahon ng kanyang kabiyak. Tuluyan nang itinabi ni Tihong ang kanilang balsa at itinago ito malapit sa dalampasigan at tinakpan ng mga tuyong dahon ng niyog na naglalaglagan sa maputing buhangin upang hindi matanaw ng sinumang mapadpad sa isla. Mapang-akit ang ganda ng isla na animoy paraiso ng mga anghel sa lupa. Ang dalampasigan ay napapalibutan ng mga nagtataasang mga puno ng niyog na hitik sa mga bunga. Ang mapino at maputing buhangin sa dalampasigan ay animoy mga crystals na kumikinang kapag nasisikatan ng haring araw. Ang isla ay tahimik, mapayapa at mayaman sa mga likas na yaman. Ang mga bungang kahoy ay nagkandalaglagan lamang sa buhanginan na may mga kagat at kinainan ng mga ligaw na hayop at ibon. Ang mga saging sa pampang ay nahihinog na lamang ang mga bunga. Ang pampang ay punong-puno ng mga halamang ligaw na may iba't ibang kulay at mababangong mga bulaklak. Ang mga kabundukan ay tigib ng malalaking punong kahoy na hitik sa mga bunga at kumikintab ang mga ginto sa pampang ng baybayin. Ang kalawakan ay napakalinaw at nagpapatingkad sa kulay bughaw na langit. Mailang mga ulap kang maaninag na kulay puti na animoy hagdang palayan sa kalawakan. Ang buhay ng magkabiyak sa isla ay napakapayak lamang. Tanging barong-barong na yari sa kawayan at sa wali,
na dingding at bubong na gawa sa dahon ng niyog ang kanilang tinutuluyan. Tahimik ang magkabiyak na naninirahan sa isla. Nagtutulungan silang magbungkal ng lupa gamit ang matulis na sanga o dili kaya batong matulis na makikita sa dalampasigan. Natuto silang magtanim ng iba't ibang buto ng mga gulay na kanilang dala mula sa kanilang pagtakas sa kahariang makatunaw. Nasa paligid na ng isla ang lahat, subalit hindi pa din sapat ang mga ito para maging masaya ang magkabiyak. Kanilang napag-isip-isip na parang may kulang sa kanila, na hindi buo ang kanilang maghapon, magdamag, linggo, buwan at taon na paninirahan sa isla. Dahil sa 17 taon nilang pagsasama, ay hindi pa rin sila binibiyayaan ng kahit isang supling. Araw at gabi silang nagdarasal sa mga bathala ng apoy, hangin at lupa, subalit walang nangyayari sa kanilang pagdarasal. Kanilang pakiwari, sila ang isinumpang nilalang sa balat ng lupa dahil sa mga kasalanang kanilang nagawa, kaya hindi sila pinakikinggan ng mga bathala sa kanilang pagdarasal. Isang dapit hapon, malamig ang simoy ng hangin at bughaw ang kalawakan na may maninipis na mga ulap. Ang magkabiyak ay naglakad-lakad sa maputing buhangin ng dalampasigan sa hindi kalayuan sa kanilang barong-barong upang makalanghap ng sariwang simoy ng hangin na ibinubuga ng karagatan. May hindi pangkaraniwang mga pangyayari na lubhang ikinagulat ng magkabiyak. May nakita silang bahaghari sa kalawakan at sila'y humiling na biyayaan sila kahit ng isang supling. Walang ano-ano'y may malamig na simoy ng hangin na mula sa karagatan ang biglang humampas sa kanilang mukha. Sa pagkabigla, napaluhod sila at nadapa sa karagatan at nanalangin sa bathala ng tubig na biyayaan sila ng kahit isang supling. Biglang kumulog na nakakabingi at gumuhit ang malakas na kidlat sa kalangitan at nagkaroon ng ipo-ipo sa karagatan. Hinigop ang tubig paitaas at ibinagsak sa magkabiyak. Pagkalipas ng isang buwan, nagsimula ng maglihi si Sheila Hong. Tuwing umaga, pagbukang liwayway, ay nasa dalampasigan na ito para maglakad-lakad at samyuhin ang sariwang simoy ng hangin habang hinihintay ang kanyang kabiyak mula sa kabundukan para manguha ng mga bungang kahoy, bayawak at mga ligaw na hayop. Hindi sila kumakain ng mga lamang dagat simula nang sila ay dumating sa isla. Tanging mga bungang kahoy at mga gulay na lamang at karne ang kanilang madalas na kainin. Ang kanilang pampatid uhaw ay sabaw ng buko at ang tubig naman na inumin ay mula sa bukal sa pampang sa hindi kalayuan sa kanilang bahay. Mabilis na lumipas ang araw at buwan. Sumapit ang 9 na buwan ng pagdadalang tao ni Sheila at isisilang na niya ang kanilang unang supling. Hindi na niya pinaalis ang kanyang kabiyak para samahan at bantayan siya sa kanyang panganganak. Ilang oras pa ang lumipas. Narinig na ni Tehong sa kanyang kinaroroonan na nakaupo sa hagdanan ng kanilang bahay ang iyak ng isang supling mula sa taas ng kanilang bahay.
Biglang umihip ang malakas na hangin at nagkaroon ng ipo-ipo at biglang lumakas ang hampas ng alon sa karagatan at dahan-dahang humampas sa dalampasigan. Dumagundong ang kulog at gumuhit sa himpapawid ang kidlat. Animoy nagagalak ang alon at ipo-ipo, kulog at kidlat sa pagsilang ng isang sanggol na babae. Sa labis na galak at tuwa ni Tehong, gumawa siya ng isang dambana na yari sa mga pinagpatong-patong na bato sa gilid ng pampang. Kumuha ng baboy ramo sa kagubatan, kinatay at sinunog ito sa dambana na bato, tanda ng kanilang pasasalamat sa bathala. Nagpapasalamat ang magkabiyak Hong dahil sa wakas, biniyayaan na sila ng bathala ng isang napakagandang supling na kasing ganda ng isang diwata sa kagubatan at karagatan. Sa sobrang tuwa, tinawag nila itong Tata, na ang ibig sabihin ay labis na tuwa at pagpapala. Lumipas ang maraming mga araw, linggo, buwan at taon na hindi na namalayan ng magkabiyak na Hong na ang kanilang anak ay dalaga na. At nakarating ito sa kabilang isla na may isang magandang dalagita sa Isla Bugo. Ang batang si Tata ay lumaking napakaganda, matalino at masunurin sa mga magulang. Subalit sadyang likas sa kanyang katangian ang mahiyain at tahimik na dalagita. Kapag araw, laging nakakulong sa kanyang silid. Gustong-gusto namang nakababad sa tubig dagat tuwing gabi. Sa kanyang pakiwari ay init na init ang kanyang pakiramdam kapag sumapit na ang takip silim. Lagi niyang sinasabi sa kanyang nanay na nanainitan siya tuwing pagsapit ng takip silim. Siya ay nababanas, nakakaramdam ng maalinsangang panahon kapag gabi at nais niyang nakababad na lamang siya sa tubig dagat. Ang kanyang nanay, dahil mahal na mahal siya, kaya lagi siya nitong sinasamahan at binabantayan sa dagat sa hindi kalayuan sa kanilang bahay. Kung saan may mga malalaking bato na nag-uumpukan na kalahati ay nakababad sa tubig at kalahati naman ay nakalitaw. Kapag bumaba na ang tubig dagat, naiiwan ang mga batong ito na nakalitaw sa dalampasigan. Ang mga maliliit na isda na mayroong iba't ibang kulay ay masasayang tingnan na lumalangoy sa tabi ng mga batuhan. Sa ganitong mga tanawin, nalilibang si Tata at hindi na niya namamalayan ang paglipas ng oras. Aahon lang si Tata sa tubig dagat kapag malapit ng magbukang liwayway at ang tubig ay pababa na.